Dahil po sa hindi pagsipot nito mga vlogger na pinatawag mga Lodi, mukhang ipapakontempt pa po ng TRICOM. They should be invited through a show cause order for the next hearing, Mr. Chairman. Patay, show cause order na mga Lodi. Buti na lang mga idol, hindi ako kasama doon sa nalista. Wala pa naman akong pamasahe papunta dyan. I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern on prudent utilization of public resources. Galit siya dito eh. Mr. Chair, this is contemptible. This is not respecting this committee. So ang question doon, am I invited as a speaker or is it a trap? Para bang invitation pero trap ang ending. Pwede tayong makontempt. Tama yung sinabi ni Doc Mata dito. It's a trap para po sa mga DDS vloggers. Kaya po sila pinatawag dyan para anytime mga Lodi na hindi magustuhan yung mga sagot nila dyan sa tanong nitong congressman na ito, mako-contempt po sila. Anong klaseng administrasyon meron ng Pilipinas ngayon? Bawal magsalita ang mga vloggers, bawal tumutol sa mga kagustuhan nyo. Tatakutin nyo ang mga vloggers para kayo na lang ang manaig dyan sa inyong mga hearing-hearing na yan. Yo, what's up mga Lods? It's Spaghetti TV. Welcome back po sa ating channel. Nakakatakot naman po. Mukhang makukontempt na po ang mga DDS vlogger dahil po dito sa TRICOM. Kung maaalala nyo mga idol, dahil nga po dito kay Dan Fernandez, yung mga DDS vlogger mukhang pinatatahimik na po niya. Dahil po dito sa kanyang mensahe. Ito po yung una mga Lodi. Pakinggan nyo ha. Saan ka naman nakakita na dito sa atin talagang minumura ang presidente, minumura ang vice president, minumura ang speaker, minumura ang senate president. Mahirap po, pero I think andun sa freedom of expression eh. Pero kung sakasakali na ito pong mga nagkikreate ng mga disinformation, gumagawa sila ng narrative na sarili nila dahil kinikater nila yung mga nagpipinan sa kanila, yun ang dapat po natin ma-check. Tandaan mo, marami ng mga trolls mga troll farms And I think we have to criminalize dahil meron po mga bills na pinal sa atin. Ayan mga Lodi, I think we have to criminalize yung mga troll farms na sinasabi po niya. Sino yung tinutukoy niya mga Lodi? Ito po ha, pinatawag po nila ang 40 mga vloggers po, karamihan po dyan sa DDS po nakapanig o sumusuporta sa mga Duterte. Yan ba yung sinasabi mo na ipapatawag mo lahat ng mga nagpapakalat ng fake news, mga trolls? Pero puro mga DDS vlogger yung pinatawag nyo. Halos lahat DDS vlogger. Nakita ko po mga Lodi, may 3 lang po na hindi DDS vloggers doon. At yun lang po yung umattend doon po sa Congress sa TRICOM. Parang ang dating yan mga Lodi, hindi masyado pinahalata ng pinag-iinitan talaga dito yung mga kumokontra sa mga sinasabi ng Quadcom, ng Congress ni Martin Romualdez at nagmumura dahil nga po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Yun talaga yun. Pero ang nangyari dyan mga Lodi, mga DDS vlogger hindi po sumipot. Sabi po dito mga social media vloggers, dinedma ang TRICOM dumiretso sa Korte Suprema. Sino yung mga vloggers, mga Lodi? Ito po yung listahan, no? Kasama po dyan si Atty. Glenchong, si Atty. Trixie, si Doc Mata, at marami pa pong iba mga idol. Halos lahat po dyan, panig po sa mga Duterte. So, ito ang ginawa nila. Dahil po sa hindi pagsipot nito mga vlogger na pinatawag mga Lodi, mukhang ipapakontempt pa po ng TRICOM. Asa na po yung freedom of speech natin dito sa ating bansa? Lagi nyo sinasabi na bumuboses kayo sa boses ng masa. Bumuboses kayo sa sigaw ng taong bayan. Pero bawal magsalita ang mga vlogger, lalong-lalo na mga vlogger ng DDS, mga Duterte supporters. Asa na yun? Yung panukala na yun na hindi kayo dapat nagiging balat sibuyas sa mga sinasabi namin. Kung hindi naman kayo kapuna-puna, bakit kayo nagigilty? O, pakinggan nyo mga Lodi ha, anong desisyon nila dito dahil di sumipot? And a protocol of every committee hearing, Mr. Chairman, all resource person being invited in every hearing and absent should have an excuse letter or explanation. And if that excuse letter is valid and acceptable to the committee members, so we will just invite them to the next hearing. But
for all those resource persons with an excuse letter or without an excuse letter, they should be invited through a show cause order for the next hearing, Mr. Chairman. Patay, show cause order na mga lodi. Buti na lang mga idol, hindi ako kasama doon sa nalista. Wala pa naman akong pamasahe papunta dyan. Hindi naman po kasi tayo kasikatan mga idol. O baka naman kasi wala po talaga sila makita sa akin na nagpakalat po tayo ng fake news. Kaya hindi po tayo nasali doon sa 40 pinatawag dyan po sa Tricom. So eto, sino-sino po yung mga ipapak-show cause order mga lodi? Dahil daw po hindi po nila nagustuhan yung kanilang reasoning. Eto po mga lodi ha. The excuse letter of this Miss Elizabeth Joey Cruz. She said, I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern on prudent utilization of public resources. Galit siya dito eh. Mr. Chair, this is contemptible. This is not respecting this committee. How dare she would say prudent utilization of public resources? I therefore make a motion, Mr. Chair, that we issue a show cause order on this Elizabeth Joey Cruz. Nako, patay tayo dyan. Contemptible daw po yung sinabi po na excuse. Bakit, Sir Abante? Hindi ba talaga ninyo nasasayang ang mga ginagamit ninyong budget para dyan sa inyong hearing-hearing na yan? Hindi ba totoo yung sinabi nun o nasaktan lang kayo dahil may katotohanan din? Naku, yari. Dahil dun sa sinabi na excuse letter o letter po nung hindi po pumunta na vlogger, mukhang makukontempt po siya dahil binabastos daw po ang karapatan po ng hearing na iyan. So wala nang karapatan yung tao na hindi pumunta dyan o umayaw sa inyong invitation. Paano na yung mga sinasabi natin freedom of expression, freedom of the press? Asa na yun? Oh, ito pa. Ito naman galing kay Atty. Trixie Angeles. I respectfully decline this invitation as I question the legality of the inquiry as well as the proposed legislation for being violative of the constitutional guarantee of free speech. Etong malupit mga lodi, itong kay Atty. Trixie. Ano po yung gustong mangyari dito ni Paduano? Is she a lawyer? I think, attorney. So what's the pleasure of the body? Mr. Chairman, I might have two motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a show cause order to Atty. Angeles. Show cause din yan. That is my first motion, Mr. Chairman. O ano yung pangalawa niyang gusto mangyari kay Atty. Trixie? My second motion, Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation because he is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality, Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Atty. Trixie Angeles po. So move, Mr. Chairman. Oh, tsanggala. Ipapadisbar. Dahil po sa hindi pagdalo ni Atty. Trixie dyan po sa kanilang imbitasyon. Grabe naman to si Paduano, mga lodi. Mas marunong po sa abogado. Partida, mga lodi, abogada si Atty. Trixie pero ginaganyan-ganyan lang nila dyan, ha? Alam ni Atty. Trixie kung ano ang tama at mali. Grabe naman, anak ng tinapay naman to nangyayari sa ating bansa mga idol. So eto po yung kay Doc Mata mga lodi. Nakakatawa po talaga to. About Richard Mata, thank you for your invitation. I just received this yesterday, just a day before the event. I consulted my lawyer and was advised not to attend. The late invitation plus the unclear purpose of the event, we support the freedom of speech. So, what's the pleasure of this body? The same thing with the others, Mr. Chair. I would like to make a motion to I think we have three issue show cause order. Eto mga lodi sino po nakakilala kay Doc Mata dito kung paano po siya mag-post ng mga balita sa kanyang social media platform? Kung kilala nyo po si Doc Mata mga lodi, nagsishare lang po siya ng mga kaganapan o mga balita at nilalagyan niya minsan ng caption. Pero pinatawag pa rin siya dito sa hearing na ito. Tapos, nag-show cause order din sila dahil nga po, hindi rin po nila gusto yung rason po ni Dr. Mata. So, eto mga lodya, bakit po hindi pumunta si Doc Mata na nandyan na po siya sa Manila at willing naman po talaga siyang dumalo sa hearing na ito? Pero, anong nangyari mga lodi? Diba nung Sunday sabi ko pupunta ako, nagkumuha na ako ng ticket para umattend ng hearing. In-advisean ako ng lawyer na one day lang kasi yung letter dumating sa akin.
And then questionable kasi no kung ano mangyayari. I also need to protect myself and also my family. Kasi maganda naman yung letter no, parang ini-invite ka as a resource speaker. Ilang beses na ako na-invite as a resource speaker sa Senate. Pero biglang lumabas yung 40 na vloggers na majority or all pro Duterte. Ngayon, di ba mga Lodi? Nakakapagtaka nga naman talaga. Bakit halos karamihan DDS vlogger? Tapos sinabi pa ni Dan Fernandez na kailangan daw pong kasuhan yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Mga DDS vloggers po yung tinutukoy ni Dan Fernandez, mga Lodi. Pero pinalalabas niya dito, lahat daw po pinatawag kahit anong mga ano daw po yan. DDS ba yan? Makaleni ba yan? Maka Marcos ba yan? Pero ang totoong punter yan dito, yung mga DDS vlogger na kumukontra po sa kanila at nasusupalpal po yung mga pinagagagawa nila dyan sa Quadcom, Tricom, lahat po ng mga hearing na pinagagagawa nila dyan. So ang question doon, am I invited as a speaker or a respected speaker? Or is it a trap? Diba? Kung if I'm accused of something, dapat ilagay sa letter, ano yung mali ko? Anong post ang aking mali? Ano ang fake news ko? Para naman ma-explain ko at siyempre pag-aralan namin ng abogado kung fake ba yun. Eh wala naman sa letter. So para bang ang nangyari, para bang invitation pero trap ang ending. Pwede tayong makontempt. Tama to mga Lodi, no? Dapat kasi nilalagay nyo doon yung rason bakit nyo pinaimbitehan itong mga vloggers na ito. Walang anumang nilagay na meron ba silang nagawang kasalanan, nagpakalat pa sila ng fake news, anong rason? Wala mga Lodi. Tama yung sinabi ni Doc Mata dito. It's a trap para po sa mga DDS vloggers. Kaya po sila pinatawag dyan para anytime mga Lodi na hindi magustuhan yung mga sagot nila dyan sa tanong nitong congressman na ito, mako-contempt po sila nang hindi nila alam. Tama naman, di ba mga Lodi? Kasi kung may fake news, ipakita nila kung ano yung fake news para mapaliwanag kung fake news ba o hindi. Dahil kung fake news naman yung talaga pinapakalat mga Lodi, automatic ang Facebook na mismo ang magbubura niyan. Kaya kung hindi man kayo sinipot nitong mga vloggers na pinag-imbita nyo dyan, eh dapat lang talaga na hindi kayo siputin. Dahil alam na nila ang mangyayari kapag hindi ninyo nagustuhan ang kanilang mga sagot, automatic contempt yan. Nandun na nga sa bunganga ni Abante na eh dapat contemptible yung ginawa po nung isang di sumipot eh. Anong klaseng administrasyon meron ng Pilipinas ngayon? Bawal magsalita ang mga vloggers, bawal tumutol sa mga kagustuhan nyo. Tatakutin nyo ang mga vloggers para kayo na lang ang manaig dyan sa inyong mga hearing na yan. Please lang po, wag nyo pong babuyin itong bansa natin. Hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Abangan po natin ang mga susunod na mga kabanata dahil meron pa raw pong susunod na batch na ipapatawag po itong Tricom ni Dan Fernandez. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.